Sino nga ba si Ramil Madriaga? Si Ramil Madriaga raw umano ay dating PSG personnel ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Ayon dito, siya raw ang naging bagman ni Sara Duterte, na kung saan raw ay ang kandidatura niya ay pinondohan ng mga pogo at drug lords. Isa umano sa mga naging trabaho ni Madriaga ay ang pagbibigay ng intelligence information para sa Oplan Double Barrel. Taong 2018, nang itinalaga naman siya sa Presidential Security Group, at doon niya nakilala si Sara Duterte, na siya namang alkalde noon ng Davao City. Si Madriaga rin umano ang nagsilbing tagahatid ni VP Duterte ng milyon-milyong pisong cash, sa iba't ibang personalidad. Gayunman, iginiit ni VP Sara, na hindi nagtrabaho si Madriaga sa kanyang mga naging opisina. Sa isa pang pahayag, sinabi pa ng Vice-Presidente, na kailangang panagutan ni Madriaga ang kanyang mga kasinungalingan. Handa naman umano si Madriaga na humarap sa mga pagdinig, kung sakaling ipatawag ng investigating bodies. Sa gitna nito, pinagtatangkaan umano ang kanyang buhay kahit kasalukuyan na siyang nasa loob ng piitan. Kasama natin ngayon, one of the lawyers of Vice President Sara Duterte. At mapapaliwanag niya sa atin ang sino ba tong si Madriaga na ito at napakasikat itong na para bang kung pakwentuhin mo itong mga kalaban ni VP Sara, ito na talaga ang smoking gun. Ito na talaga ang pinaka witness nila para sa impeachment campaign nila. Kaya andito po ngayon, kasama natin ang, bago ko lang ito nakilala, pero anak ito ng aking friend. Welcome, Attorney Salvador Panelo Jr. Yes, Salvador Paulo Panelo Jr. So, Attorney Paulo, Yes. welcome. Thank you for the invitation and thank you for having me. It's a privilege to be here with you. Now, Attorney Paulo, you're the lawyer of Vice President Sara in a perjury case against Madriaga. Can you tell us briefly why you are saying that this is a perjured affidavit? Yeah, kasi karamihan ng nasa laman ng affidavit niya, pati pangalan niya, mali or hindi totoo. Sabi niya kasi dito na nagtatrabaho siya for VP Sara, simula pa lang nung mayor siya ng Davao City, hanggang sa naging kasama daw siya sa PSG at sa VP SPG na nagproprotekta dati noon kay PRRD, pati kay VP Sara. Pinabuo daw siya ng isang campaign group ni VP Sara noong 2020 na may pangalang Isip Pilipinas, hanggang sa nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa mga sasakyan na galing daw sa confidential funds. Nasa maleta ba? Nasa sasakyan daw po. Wala po sa maleta. Ibang style. Pero itong si Madriaga, did he ever work in any way, directly or indirectly, with Vice President Sara in Davao? Hindi po. We have, hindi lang po sa Davao City, we have certifications from the Davao City local government, the Presidential Security Group, the Vice Presidential Security and Protection Group, So, Department of Education, and even the Office of the Vice President. Wala po siyang connection sa mga hindi ba ito opisina. si Madriaga ngayon nasa kulungan? Opo. Anong kaso, Attorney? For kidnapping for ransom. Aba, bongga. Bongga palang kaso nitong Madriaga. At sinasabi nilang siya ang pinaka-credible witness against VP Sara. Wala na ba kayong ibang makuhang witness dyan na hindi naman kidnapping for ransom? In fact, Attorney Guanzon, sabi nga ng PNP, nung inaresto siya noong 2023, ang description sa kanya is siya ang leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. That was the description of the PNP. Wow, and that's in official PNP documents. Well, it was reported. It was reported as coming from the PNP. Yun. Nagtataka ko, yung storya niya, pilit na pilit nilang pinagdidikit na may na inutusan siya
okay, in behalf of Vice President Sara na magdala daw ng pera. Ano ba itong mga pera na ito, attorney? Ang Sinasabi sinasabi niya, confidential funds daw. Magkano daw? Merong delivery ng 80 million, merong tigta 33 confidential million, merong Ah, patang 1 billion. Paano daw niya alam na confidential funds? Wala siyang sinabi, hindi niya in-explain. Basta inutusan lang siya magdala. Sino Oo daw daw. nag-utos sa kanya? Si VP Sara daw mismo. Oh, talaga, may text siya. Di kagaya ni Yusek Bersamin, may text sila ni Bongbong. Oo, di ba? Bongga, ito, walang text. Attorney. Wala. So far, yung affidavit niya mismo, wala talagang substantiation, walang nakadikit na any evidence. O, saan daw niya kinuha yung pera? Well, sinabi niya, inabot daw sa kanya ni Colonel Dante La Chica, na So- dating OVP security officer. At Bakit daw sa kanya inabot? dahil parte nga daw siya ng grupo. Pero meron tayong testimony from Colonel Dante La Chica na hindi niya man kilala tong si Madriaga. At saan daw niya dideliver at kanino? Kung kani-kanino, meron daw sa parking lot ng Mega Mall, meron sa Ombudsman parking lot, meron sa isang mayor in Laguna na hindi naman pinangalanan, meron sa Novaliches, sa Santiago family, pero walang mga detalye, 'di ba? Oo. At yung mga detalye na binigay niya, kunyari, meron siyang sinabi, dineliver niya sa Mega Mall parking lot. Tapos, white Vios daw na may 80 million ng laman. And then, a few days later, nakita niya daw na the same car minamaneho ni Miss Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yon kasi sabi nga namin dun sa complaint affidavit ni VP Sara, hindi naman nagda-drive itong si Ria Kilala. We have a certification from the LTO Oo. na She has no license. no driver's license at hindi talaga marunong mag-drive. So, So, ang timing lang, attorney, gusto ko makita. Kailan siya nag-execute nitong affidavit niya? November 29, 2025. Oh, simula na noon ang first impeachment, di ba? Meron na. Tapos na. Voided na ang first Oo, impeachment. tapos na. Tapos, at saka siya ngayon sa November siya. Bakit daw ngayon lang siya nag-affidavit niyan? Hindi natin alam, pero ako, ang hinala namin dito is kailangan nilang punuin yung gap nila sa evidence versus VP Sara. So gumawa sila ng ganitong klaseng testimonya, gawa-gawang testimonya ni Madriaga Oo. para meron silang mapakita kung saan napunta yung confidential funds. Dapat ipakita natin itong picture ng Madriaga na ito na yung mga picture ba ng mga akusado pag bago sila or pagkatapos silang maaresto para makita naman ng mga audience natin kung ano itsura nito at bakit napaka-importante niyang tao. So if you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun, talagang. Oo. At saka Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense, kasi kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints kung ang star witness nila napakasinungaling at Oo. basag na basag sa At nasa kulungan. ebidensya. Nasa kulungan pa. Oh, ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Oh. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters, yung ng customs may drugs. issue. Oh. Tapos pati itong confidential funds. Sa amin, napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge Siya ng ng lahat lahat. ng yon. Bongga. Oh. 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala Wala siyang naman witness. siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yon. Oh. Diba? Kami nga, Attorney Guanzon, doon sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively
mapatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the testimonies of 7 witnesses para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. So, Okay, na hindi siya kilala. na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung... Can you give me the names of your 3 witnesses? I have 7. That's former PSG Commander Major General Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former VP-SPG Commander Dante La Chica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then we even have testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer that handled the inauguration of VP Sara, just to refute the insinuations na porke may picture si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Close na siya. Close na siya. May picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Ito ma'am, doon sa testimony ni Ana Magnaye, pinapakita niya doon na number 1, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala because hindi nga kilala ni VP Sara Bakit sino ba itong attorney kilala at pinasubstitute niya yan sa kanya? si Doon sa event na yon. Si Attorney Kilala, associate dean dati ng San Sebastian, doon nakilala to ni VP Sara. Ba't naman niya kilala itong kidnapper? Because itong si Madriaga, na-convict na to actually before, in the early 2000s, for another kidnapping, for a Kliyente separate kidnapping. Kliyente ba ni attorney kakilala? Hindi po, pero ang nag-handle po ng appeal niya sa Supreme Court ay yung San Sebastian Legal Aid. I see. So, doon niya nakilala itong si Attorney Ryan Kilala. Ano siya, indigent client. Yes. Oh. So, na-acquit siya doon, naging malapit siya sa mga staff, faculty ng San Sebastian Law, kasama itong si Attorney Kilala. Ginawa siyang parang alalay. Hindi naman. Naging magkaibigan sila. Akala ko Julalay. Kaya naman, ba may event, imbitado ito attorney, hindi siya makarating, siya, parang proxy ko, ganyan. So, ang kwento is, kasi sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong campaign group. Kailan daw siya inutusan? 2020 daw po. Nung 2020, nasaan ba siya? Anong trabaho nitong Mukhang ang Madriagang ito? trabaho niya at that time is a parang private security Hirap provider. kasi itong mga kidnapping for ransom Di ba? Bantay sa lakay. Oo, marami sa kanila. Kunyari, security agency sila. Sila din pala. Ang kikidnap doon sa mga anak ng mga kliyente nila o boss nila. Kaya, importante yun na ini-explain ni Attorney Panelo kung ano itong background niya at character nitong Madriaga. At nasa kulungan siya ngayon. Kasi, they are proving in the perjury case, not only that, nagsisinungaling itong si Madriaga, kung hindi, aside from that, na somebody is, he is a puppet, and somebody is pulling the strings. Kasi kung titingnan mo, bakit naman si Madriaga bigla na lang susulpot ng ganyan kung wala siya makukuha? Di ba? The fact na nagkikidnapping for ransom siya, he is attracted to money. Di ba? Ano ito? Out of his good conscience, mag-affidavit siya, laban kay VP Sara dahil, siya? Anti-corruption, advocate. Huwag mo na kami ibudol, ha? Talagang, ang hirap mo paniwalaan. Actually, ma'am, yung testimonya nga nung events organizer is nagpa-unlock si VP Sara ng picture taking sa lahat ng bisita. Of course. Hindi lang sa bisita, pati yung onlookers. Tapos 6 to 12 midnight daw ang yung picture taking. Yeah. Tapos, ang ginawa namin para ipakita na hindi siya special, in-attach namin lahat ng picture taken on that day. Lahat pumipila yun 1,200 photos, Attorney Guanzon, para pumipila. pakita na hindi siya special. Oo, ba't naman siya special? Mukha naman siyang ewan. Mamaya, sabihin nyo na naman si Atty. Watson, grabe daw mag-discriminate. Sa itsura pa lang. Ano ko dyan, yung storya, hindi yung itsura. Yung storya ba na Vice President Sara will entrust to this
Madriaga that she doesn't even know from any planet where he came from, i-entrust sa kanya na, magbuo ka ng ano nito ha, mag-organize ka for me, na ganyan-ganyan. Eh, sino naman maniniwala dyan kay Madriaga kung mag-organize din siya ng mga campaigner? Sabi nga ma'am ng witnesses natin na former PSG commanders at itong si VP SPG commander, pag nag-screen sila ng mga tao na may kipag-meeting kay VP Sara or kay former President Titingnan nila Duterte, criminal records. hindi nila papalapitin ang tao na may criminal record Oo. gaya ni Madriaga, let alone entrust him with protecting them or Oo. working for them. So, imposible talaga yung sinasabi ni Madriaga. Pero napakalakas ng loob nila na nilagay nila yung affidavit ni Madriaga sa kanilang impeachment complaints. Actually, natutuwa kami. Kasi ma-expose yung impeachment complainants, pati yung mga nagtutulak ng impeachment, na politically motivated, political agenda lang talaga ang habol nila dito. Kasi kung base sa ebidensya, walang kwenta tong si Madriaga. Ito na yata ang pinaka-star witness ngayon ng mga pro-impeachment complainants at supporters, itong Madriaga na ito. Aba, surely you can do better than this. Ngayon, sinabi ng House of Representatives Committee on Justice, nanalo na sila, na may sufficiency in substance ng complaint against VP Sara. So now, attorney, they will go to voting in the House and they must get at least 1/3 para ipadala sa Senate. And the affidavit of Madriaga is one of their exhibits or evidence that they will submit or they have submitted to the Committee on Justice and then all the way to the Senate kung mangyari ito. So you're going to demand in subpoena that you can cross-examine Madriaga? Yeah, it's actually a litigator's dream to cross-examine somebody like Madriaga na napakasinungaling. Kasi alam mong kahit anong isagot niya, mahuhuli mo siya. So, yeah. I mean, may balita last week, Attorney Guanzon, I'm not sure if you caught it, na nung nag-file kami ng perjury complaint, biglang may lumabas na may death threat daw kay Madriaga sa loob ng kulungan. Oo. Meron ding report na inaalok daw siya ng 1 billion not to testify. Sa amin, walang kinalaman si VP Sara dyan because VP Sara actually wants him to testify. Oo. Bakit? Kasi one, siya lang ang makakaamin na gawa-gawa yung storya niya. Two, siya lang makaka-identify na kung sinong handlers niya, sino nagtulak sa kanya. Tapos kung tindigan naman niya yung testimonya niya, we will shatter his testimony even more. Okay. So, for example, ano pong tanong ninyo kay Madriaga on cross-examination? Pwedeng as simple as paano kayo nagkakilala ni VP Sara? Kasi we all have evidence on, on Paano their sila history. nagkakilala? Inassign daw siya ni PRRD kay VP Sara. Yun ang testimonya niya as early as 2016. Sabihin natin, anong pruweba mo? 'Di ba? Kasi we all have the certifications proving that he has no connection And to... he has never been employed by former Yeah. President Duterte. No. Kunyari, try nila i-refute yung 7 witnesses, meron pa kaming mga kasunod dyan. So, wag silang magkakamali. So, magkasunod na mga witnesses daw, whose affidavits you have not yet submitted Hindi pa. in the perjury complaint. Yeah. Hindi Okay. pa. So, what's the status of this perjury complaint now? Well, we just filed last week. Our expectation is papasabpina itong si Ramil Madriaga and will be directed to file a counter affidavit. Saan ba siya sa jail ngayon? Anong jail? BJMP in Taguig. Okay. Yeah. So, madali naman siya subpoena eh. Kasi nandyan lang siya. Wow. Hindi naman siya lilipad puntang Iran eh. Di ba? So, I'm sure may maglo-lawyer sa kanya. Di ba? Meron na po siyang lawyer ngayon, si Attorney Raymond Palad, I think that's his name. Oh, that sounds familiar. O baka naman itong palad, dito yung mga radio announcer noon, naalala ko. So, is he what, like a POW client? It doesn't seem that way, pero itong comment ko kay Attorney Palad is pati siya, parang naloloko siya ng client niya. Kasi for example, sabi niya, when he discussed this affidavit, sabi niya, binisita daw ni VP Sara si Madriaga Saan? sa kulungan
to try to prevent him from testifying. Ano ba, anong akala niya to sa Vice President? Tanga. Binasag agad to ni Secretary John Vic Remulla mismo. He came out publicly to say, hindi totoo yan, kinausap ko yung warden. Ibang tao ang binisita ni VP Sara. The warden was there in their visits at hindi si Madriaga ang Alam ko yung niya. binisit niya na iba. Ano yun? Talagang binisit niya yun. In fact, she said that she visited him. Yeah. Hindi grabe naman. Grabe naman itong ambisyon mo, Madriaga. Nabibisitahin ka pa ni Vice President Sara. Baka mag-ambisyon ka dyan, nabibisitahin ka ni Attorney Guanzon. Para talaga tuluyan na yung ano mo, yung imagination mo ba? You can let your imagination run wild. So, ang ano natin, attorney expectation is he will file his reply answer his Counter affidavit. Yes. And then, do you still plan to file your reply affidavit for the Vice President? Yes. Yeah. If he stands by his testimony, ang gusto namin actually, Attorney Guanzon, meron siyang mga allegations kasi na walang detalye. Yun. Sa cross-examination, specify yun. Palibasa. Ng lawyer for the complainant. Palibasa, nagsisinungaling siya, hindi siya makaprovide ng detail. So, Correct. ang gusto namin, mag-provide siya ng detail para mas lalo naming mabasag yung testimonya niya. You can do that on, you can do that on cross. Yeah. So you filed it in what prosecutor's office? Taguig, because that's where the affidavit was executed. Yeah. Was notarized? Yes, notarized. Yes. And the notary public was a POW lawyer, a lawyer of the Bureau of Jail? I understand that this notary public was engaged by Attorney Palad. I think I saw an interview of him saying that. So dinala ng abogado niya. Opo. Oo. So, well, everybody's entitled to a lawyer, mga kaibigan. In fact, sa inyong ating constitutional right to due process, kailangan naman talaga may due process at lalo na sa criminal cases, ay kailangan talagang may abogado sila. Di ba? Sa mag-confession ka nga, kailangan in the presence pa of a lawyer. Di ba? Of your choice na ikaw pang pumili. Di ba? Pag ikaw ay inaaresto, kailangan basahan ka ng yung mga karapatan which they call the Miranda rights. So, ganyan ang mga kaso, kailangan may due process, di ba? Yung due process na yan, very important yan Kasi yung first impeachment na case nila kay VP Sara, sinabi ng Supreme Court na ang due process ay sa lahat ng step, dapat present yan. At in the case of the impeachment complaint, the first one versus VP Sara, ay na-violate yon ng House of Representatives. Kaya naman ngayon, makikita niyo mga kaibigan, masyado ng OA si Congresswoman Luistro. Hire the hands! Hire your hands! Hire your hands! So, masyado ng OA just to show the public and the Supreme Court na may due process talaga dito. Kaya ngayon, bibigyan na nila ng kopya ang lahat ng mga congresswomen at lalo na, ibigyan na nila ngayon ng kopya ang nasasakdal ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Kaya itong testimony, affidavit ni Madriaga is very important also in the impeachment case. Now, since he is their star witness, abangan natin ang magiging cross-examination ni Attorney Panelo Jr. dito kay Madriaga para mag-enjoy tayo. Ngayon, obvious naman talaga na ang impeachment ng mga kaso laban kay VP Sara ay political na. Or dati ng political, even the first one. Kasi siya naman talaga ang the woman to beat in 2028. Hindi ba? Matagal ko na sinabi yan. At sinabi rin dyan ni dating Senate President Frank Drilon that she's really the woman to beat. Sinabi rin ni dating Ombudsman Justice Conchita Carpio Morales that she's really ahead. Right? So, the only way for them to knock her out this early in the game, 2 years before the election, is to impeach her. But the biggest problem of the BBM administration is that they do not have the numbers in the Senate. In the Senate, they must get 16 senators to vote in favor of the impeachment. Nabawasan na sila dahil si Senator J.V. Ejercito ay nagsabi na malamang hindi siya pipirma dyan. At ang grupo ng
NUP na partido ni na Congressman Puno at ng industrialist multi-billionaire na si Enrique Razon ay nagsabi na hindi sila pipirma dito sa impeachment na ito dahil wala namang bagong ebidensya. Ang bagong ebidensya nila, si Madriaga. Yes. Kaya napakalaki ng trabaho ni Attorney Panelo para sirain, pulbusin itong mga statements si Madriaga and show him that he is the fraud and liar that he is. So, ladies and gentlemen, friends, please, abangan ninyo mga susunod na kabanata dito sa Usapang Matino para ma-update tayo ni Attorney Panelo Jr. sa kasong ito. At good luck, Attorney Paolo Panelo. Thank you. It's good luck to you. importanteng trabaho, sabi mo nga, pero hindi siya mahirap, ma'am. Kasi Oh, very napakasinungaling, napakadaling basagin. Very good. So, we wish you luck. And Thank you. thank you. We will welcome you back here after the case is filed. Thank you, ma'am.